Generally peaceful, yan ang sabi ng PNP sa kaliwat ng protesta ng mga pro at anti-Duterte groups. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Mapayapa ang mga pagkilos sa buong bansa, kabilang ang mga malalaking pro-Duterte rally sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, 58 rally ang na-monitor nila nationwide nitong weekend. Higit 49,000 ang tansyang nakilahok hanggang Linggo, kabilang ang higit 2,000 na sumali sa pagkilos sa San Pedro Square, Panabo at Davao City kahapon. May pagkilos din ng anti-Duterte group sa Maynila kanina. Mananatili raw magbabantay ang PNP sa peace and order, sabay ng kanilang paghahanda sa halalan sa Mayo. Isa po sa indicator na kung may mga ina-anticipate po tayo ay yung paglalabas po ng mga heightened o alert status. Sa ngayon po, since binawi na po yung heightened alert status po, is hindi po nangangamba ang PNP, patuloy mo po sa kanyang trabaho na peace and order po. Usually po, ang DO po naglalabas ng alert status po is nationwide. Pero since binawi na po yung heightened alert status po, nationwide is wala po tayo na-anticipate ng mga big rallies po. Una nang sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa Malacanang na hindi dapat maalarma sa kaliwat kanang protesta dahil indikasyon ito na gumagana ang freedom of speech sa bansa. Samantala, wala pa naman daw natatanggap ang PNP na koordinasyon hinggil sa warrant ng ICC sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte. Pero handa raw ito kapag muling humingi ng tulong ang Interpol tulad ng pag-aresto kay FPRRD. The same procedure po, katulad po na banggit ni Fox Jim Pajardo, na ito po yung commitment natin po sa ICC. The same procedure po, kung hingi po sila sa atin ng tulong, ay the same accord po ang ibibigay po natin sa kanila. Ayaw na ring idetalye ng opisyal ng PNP ang magiging process sakaling tumanggi ang Senado na isuko si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Basta ang matitiyak lang daw nito ay gagampanan nila ang kanilang papel alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.